Thursday. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumal-dumal ang sinapit ng dalawang bata sa Cavite na hinostage at pinagsasaksak ng sarili nilang ama. Nadamay rin at hinostage ang isa nilang kapitbahay. Patay ang isang anak at ang mismong suspect na ayon sa kanyang misis ay nagkaproblema umano sa utang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa cellphone video ito, makikita ang hostage taker na palakad-lakad sa balkonahe ng isang gusali kung saan nangungupahan ang kanyang pamilya sa barangay Sampaloc 4, Dasmariñas, Cavite. Hawak niya noon ang kanyang 7 taong gulang na anak at may dala ring patalin. Pero noong mga sandaling ito, wala na palang buhay ang isa pa niyang anak na 5 taong gulang na naiwan sa loob ng kanilang tirahan. Makikita sa ilang larawan ang bakas na iniwan ng malagim na pangyayari na ikinasawi ng bata sa kamay ng kanyang sariling ama. Ang kapitan ng barangay Sampaloc 4 ang isa sa nauna sa lugar. Bilang dating sundalo, kinausap daw niya ang suspect para malibang ito. Ang misis nito, kasalukuyan naman noong tumatawag din ng tulong sa mga kaanak. Nililibang ko siya, kaya lang bigla siyang nawala sa vision ko. Nakarinig na lang ako ng lagabog at alam ko na may sinisira na siyang pintuan at gusto niya, may mga border doon na gusto niya mapasok. Kaya lang pagdating namin sa taas, sira na yung pintuan. Sa puntong ito, isa pang babae na border ng gusali ang naging hostage. Kalaunan, lubha na umanong naging mapanganib ang sitwasyon habang hawak ng hostage taker ang anak at ang babaeng border. Noon na pumasok ang mga pulis. Karinig na kami ng umaaray, kaya ang ginawa na lang namin, inakit na namin na grass up na kami doon. Papunta sa kanya. Wala na talagang choice ang polis kami na kung hindi talagang akyatin na siya. Patay ang suspect. Isinugod naman sa ospital ang 2 biktimang nagtamo ng mga sugat mula sa kutsilyo. Ngayon, nakaburol na ang mag-ama malapit sa kanilang tirahan. Tumanggi nang humarap sa kamera ang misis ng suspect pero sinabi niya sa aming bago mangyari ito, na-depress ang kanyang mister at nagsabing meron siyang utang. Hindi na rin anya ito halos kumakain dahil sa kakaisip sa kanyang problema. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 Oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng senior citizen na kasambahay sa Rizal matapos siyang pagpupukpukin ng electric grinder. Ang suspect may hinanakit umano sa biktima kaya nagawa ang krimen. Nakatutok si EJ Gomez. Nakadapa, duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad ang 70 anyos na babaeng kasambahay sa pinagtatrabaho niyang bahay sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Ang biktimang kinilalang si Rose Simon, pinagpapalo ng electric grinder sa ulo ayon sa pulisya. Suspect sa krimen ang dating caregiver sa bahay. Magkasama raw ang dalawa bago ang insidente. Inalok umano ng trabaho ng biktima ang suspect na napag-alamang may utang sa kanya. Pumayag daw ang suspect pero nauwi raw sa pagtatalo ang usapan ng dalawa. Nilalait daw po siya nung biktima tungkol sa kanyang pamilya na hindi na po niya nagustuhan. Nauwi po ito sa pagtatalo. Yung biktima raw po ang unang nanakit sa kanya. Binato daw po siya ng baso. Binato rin daw po siya nung electric grinder po. Nag-agawan daw ang dalawa sa electric grinder hanggang sa makuha ito ng suspect at saka pinagpapalo ang biktima. Hindi po bababa sa 8 pukpuk po ang ginawa ng ating suspect sa biktima. At hemorrhagic shock po ang sanhi ng pagkamatay ng ating biktima. Halos hindi na po makita, ma-identify yung mukha ng ating biktima. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng suspect sa bahay ng kanyang anak sa Rodriguez, Rizal matapos ituro ng kanyang asawa. Aminado ang suspect sa krimen dahil daw sa hinanakit.
Kasi daw po yung mga anak ko po ay iba-iba daw po yung tatay. Meron po, kasi daw po yung asawa ko, mayroong babae. Sobrang sakit naman po siyempre. Pinalo po ako sa tuhod ng kahoy, kaya po ako panay pasa. Yung electric grinder po, gusto niya pong ipukpok sa akin yun. Nung naaga ko po sa kanya yung grinder, sa kanya ko po na ipukpok. Sobrang pagsisisi po. Hindi ko naman po sinasadyang kumantong sa ganong pangyayari. Talagang napakasakit sa aming magkakapatid, sa mga anak niya. Hindi namin matanggap ang pangyayari. Buhay ang kinuha niya, maaari lang pagdusahan po niya. Sa custodial facility ng Taytay Police nakakulong ang suspect na inquest na siya at sinampahan ng kasong homicide. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Sumiklab ang barilan sa tipo-tipo Basilan dahil sa rido o away ng mga angkan. Hinahanap kasi ng isang grupo ang namaril umano sa isa nilang kaanak sa Lamitan. Umabot sa mahigit 7,000 ang lumikas. Nakatutok si Marisol Abduraman. Umalingaw-ngaw ang mga putok sa bahaging ito ng tipo-tipo Basilan kaninang umaga. Ang mga nabulabog at takot na mga residente hindi alam kung saan magtatago. Kumalat ang balitang under siege ang bayan ng tipo-tipo. Ayon kay Basilan Governor Mujib Hataman, pumasok kahapon sa tipo-tipo ang mga kaanak ng isang ustad na nabaril naman sa lungsod ng Lamitan. Kahapon yung family nung namatay pumasok sa tipo-tipo kasi meron na silang suspect sa level nila. So ang suspect nila ay nagkataon municipal guard ng LGU ng tipo-tipo. At meron pa raw iba. Gusto umano ng mga ito na kunin at isuko sa kanila ang suspect na ayon kay Hataman ay municipal guard ng tipo-tipo. Nagkaroon na anya ng pag-uusap. Pinaliwanag natin paano ang proseso. Una, suspect pa lang yon at ongoing yung investigation. Gusto nilang ma-ensure na magkaroon ng justice doon sa kapatid nila. We have to apply the rule of law. Hindi yung dahil napagsuspechahan nila, by force, kukunin na lang. Pero nagkabarilan pa rin kaninang umaga. We have to come in. So, nandoon ang pulis, nandoon ang military to intervene na huwag kayong mag-resort sa violence dahil nagpapalitan ng putok ng baril. Duda ng 11th Infantry Division, may mga nakisali ng mga lawless elements sa gulo. Meron pa kaming minomonitor ngayon. Kinansilang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa lugar. Umabot naman sa mahigit 7,000 ang lumikas mula sa Bagidan at Tipo-Tipo proper, ayon sa Tipo-Tipo Municipal Social Welfare Office. Yung opisina kasi prior to the incident, dahil siyempre yung mga pumasok may kamag-anak din doon sa Tipo-Tipo proper, pinaalis na nila. So nalaman na rin lahat. So nagsialisan ng mga tao before the incident. 11:20 ng umaga kanina nang makontrol ang sitwasyon sa lugar. Bumalik na sa kanya-kanyang lugar ang mga magkalabang grupo. Sir, so clearly, this is a rido po. Yes, even from the mouth of the governor. Is the military and the PNP now are in full control of the situation? Yes, we are in full control of the situation. Sa isang pahayag, sinabi ni Hataman na lumagda sila sa isang joint statement of commitment kasama ang AFP, PNP at mga lokal na leader ng MILF upang mapababa ang tensyon at mapanatili ang kapayapaan. Sa gitna ng sitwasyon, humingi ng pag-unawa at pakikiisa si Governor Hataman sa mga taga-Basilan para itaguyod ang kapayapaan sa probinsya. Hanggang ngayon, bantay sarado pa rin ng mga sundalo at pulis ang lugar para matiyak na hindi na lalala pa ang sitwasyon. Ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU nagpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak si Ustad Nazmi Bahang Tarahin, ang nasawi sa Lamitan na mitya ng pagsugod ng mga kaanak niya sa Tipo-Tipo.
Ayon kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., kinundi na nila ang karumal-dumal na kaharasang naging sanhi ng pagkasawi. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at sinisigurong umiiral ang mekanismo para sa kapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sumadsad sa mahigit 59 pesos ang halaga ng dolyar ngayong araw, ang pinakamababang palitan ng piso kasaysayan. Ayon po sa Bangko Sentral, posibleng sinasalamin nito ang pag-aalala ng merkado sa ekonomiya na apektado ng anomalya sa mga flood control project. Ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Ang iskandalo sa bilyong-bilyong pisong kickback sa mga anomalyang flood control projects mukhang may tama na pati sa halaga ng piso. Ngayong araw kasi, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa all-time low na 59 pesos and 13 centavos kontra dolyar, ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59 pesos and 20 centavos kontra dolyar. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersiya sa infrastructure projects. Ayon sa isang kongresista, makikita ritong ang korupsyon, isa ring economic issue. Pero sa isang panahon kung saan mataas yung distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Ngayong nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Ayon sa isang ekonomista, kailangan maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin, pero may mga makikinabang din sa paghina ng piso. Tataas yung importation cost. Pero ano siya, dahan-dahan, may konting pick-up yan sa mga presyo ng bilihin. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga BPO, OFWs, of course. Magpapasko pa naman, di ba? So, mataas yung palitan, no? So, yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Mahalaga raw ang good governance para makabawi ang piso. Yung mga kailangan parusahan, yun, dapat iserve yung hustisya. As the saying goes, justice delayed is justice denied. Yung mga petty crimes, di ba? Yung mga nagnanakaw ng cellphone, yung mga nagnanakaw ng gatas, no? Kasi gutom yung sanggol o yung anak na. Nahuhuli yung, di ba, kaagad? O, nakukulong. Ganon din dapat, pagdating sa malalaking amounts. Sabi ng BSP, hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. At kung mag-participate man daw ang BSP sa palitan ng dolyar, ito ay para lamang maiwasang makaapekto ito sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, sa halip na makontrol ang pagbabago ng forex sa araw-araw. Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance, mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation, at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, para mapabilis ang biyahe sa Metro Manila sa Undas, sinuyod ng MMDA ang mga pangunahing kalsada para matiyak na walang sagabal. May araw ding suspendido muna ang number coding. Nakatutok si Oscar Oida. Ano yan Ano po? Site naman namin nito Kalagitnaan ng isinasagawang bantay sa gabal operations ng MMDA sa Loton Avenue sa Taguig, nang makipagtalo sa hepe ng Special Operations Strike Force, ang lalaking ito, hindi niya matanggap na hahatakin ng sasakyan niyang alanganin umano ang pagkakaparada sa lugar. Sir, pagbigyan niyo muna yan, sir. Nandito ako. Hindi rin po tamang aawayin niyo mga tao. Oo nga, hindi po ako nagipag-away, pero huwag niyong tatalian po ito. Nandito nga ako sa bahay ko. Nandiyan ka ba nung dumating ang Ay, mabilis po kayo Sa tinagal-tagal ng diskusyon, sa hatakan pa rin, nauwi ang lahat. Bukod sa Loton,
Pinasadahan din ng MMDA ang kahabaan ng JP Rizal at C5. Pinagkukuha ang mga nakabalagbag sa bangketa, mapagamit sa bahay o ginawang extension ng mga tindahan. Marami ring nato at natikitan. Target ng mga enforcer na matiyak na madadaanan ang mga nasabing kalsada bilang paghahanda sa undas. JP Rizal and JP Rizal Extension is an alternate route. So itong mga kalsadang ito, napakalaki po ng tulong sa ating mga kababayan na bumabiyahe para hindi po maantala o bumagal po ang kanilang mga travel time. Mas marami pang natikitan ng pasadahan ng mga enforcer ang kahabaan ng Chino Roces Extension sa Taguig pa rin. Ang isang sasakyan na pinapakarwa sa lugar, di pa man nababanlawan, no choice kundi sumibat. Wala namang nagawa ang mga taga roon, kundi kusang magligpit ng mga gamit nilang ipinusisyon na sa bangketa. So we really have to keep on implementing it on a bigger scale and also on a more consistent approach na hindi lang po ang national agency tulad po ng MMDA but also down to the barangay level. Kailangan po magkaroon ng pangil o maibalik natin ang pangil ng batas sa kalsada. Bilang paghahanda pa rin sa undas, suspendido ang expanded number coding scheme sa darating na Biyernes, October 31, matapos itong ideklarang non-working special holiday bilang paggunita sa bisperas ng All Saints Day. Make sure that your vehicles are roadworthy. I-check natin na maigi ang makina, ang preno, ang engine oil to ensure na wala pong maging aberya or any road accidents na mangyayari. Ang NCRPO naman magpapakalat ng libu-libong pulis para magbantay sa mga sementeryo at iba pang lugar na inaasahang pupuntahan ng publiko sa undas. Sa ngayon, wala pa naman daw silang nakikitang anumang banta. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tila bumalik ang alaala ng pandemic lockdown sa isang universidad sa Pampanga kung saan maraming estudyante at tauhan ang tinamaan ng mga malatrangkasong sakit. Halos 2 linggo na silang walang face-to-face classes at ibinalik ang ilang health protocol tulad doong pandemya. Nakatutok si June Veneracion. Bakanting mga classroom, hallway at iba pang pasilidad. Tila nagbalik ang alaala nung kasagsagan ng lockdown nung panahon ng pandemya sa campus ng Pampanga Agricultural State University sa bayan ng Magalang. Magda2 linggo na kasing online lamang at walang face-to-face classes sa universidad. Dahil yan sa mataas na bilang ng mga estudyante at empleyado na tinamaan ng malatrangkasong sintomas. We do that to prevent lang po the further spread of the disease. Ang ginawa namin ay preventive measure para po mabawasan yung takot ng mga tao. Sa survey na isinagawa ng health unit ng eskwelahan, mula October 23 hanggang 24, 40% ng mga estudyante ang nag-report na meron silang sintomas ng trangkaso. 35% naman ang mga empleyado. Bahagyan na raw yung bumaba kung ikukumpara sa naunang survey noong October 16 at 17, kung saan umabot ng 49% to 50% ng mga estudyante at empleyado ang tinamaan ng sakit. Medyo talagang dumadami lang po yung cases natin. Bilang pag-iingat, obligadong magsuot ng face mask ang lahat ng pumapasok sa campus. Pinapairal din ang health protocol at sanitation na kapareho ng pandemya. Iilan lang sa mahigit 8,000 student population ang makikita sa loob. Karamihan mga nakatira sa campus dormitory. Na-delay din po sa... Dapat po kasi may mga exams po na iti-take. Na-adjust po lahat ng mga pine-prepare pong mga kailangan pong gawin during po nung last 2 weeks po. Skeleton staff lang din ang pumapasok. Hindi naman daw nakakatakot pero kailangan mag-ingat. Lalo na po yung social distancing, yung pagiging malinis po natin sa paligid natin na natutunan natin nung COVID pandemic pa. October 13 pa sinimulang ipatupad ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa loob ng campus ng Pampanga Agricultural State University. At para maiwasan na lumala ang hawahan ng sakit, magpapatuloy ito hanggang matapos ang semester sa huling linggo ng Nobyembre. Pero sa susunod na linggo, balik na ang face-to-face classes sa universidad. Sabi ng Health Department, ipinapaubayan nila sa mga institusyon at paaralan ang anumang ipaiiral na patakaran. Gayunman ang mahigpit nilang paalala para makaiwas sa sakit, sumunod sa health protocols at kumain ng masustansyang pagkain. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
Good evening mga kapuso! Sama-samang ipinagdiwang ng cast ng Akusada ang success ng Afternoon Prime series na magtatapos na this week. At ang mga bida may mensahe rin sa co-stars nilang sina Ashley Sarmiento at Marco Massa na certified housemates na sa bahay ni Kuya. Makichika kay Aubrey Carampel. Carol! Ilang araw na lang bago ang finale ng Kapuso Afternoon Prime series na Akusada. Pero hindi pa tapos ang mga pasabog dahil mas matitinding eksena at revelasyon pa ang naghihintay sa mga manonood. Paparilin pa kita! O ibababa mo yung baril mo! Tingnan natin kung paano mahuhuli si Dennis, kung ano bang mga plano niyang gawin kasi for sure hindi pa siya tapos, di ba? Hindi niya hahayaang ganun-ganun na lang yon. And syempre, kung ano magiging ending ng lahat ng characters. Marami pang twist. Magaling talaga yung nagsusulat po sa amin. Makikita nyo po kung, kung magkakabalikan nga si Wilfred at si Carol. Para i-celebrate ang successful run ng serye, nagsama-sama ang mga bida ng Akusada na sina Andrea Torres, Benjamin Alves, Dian Valentin, Aaron Villena at Sheer Valdez sa cast party. Si Lian, aminadong masisepang sa mga nakasama sa serye dahil naging close na sila sa set. Nakakalungkot na patapos na pero we are so proud and we are very happy sa kinalabasan ng Akusada. Si Andrea magbe-break daw muna sa trabaho pagkatapos ng Akusada at magbabakasyon sa Vietnam with friends para makapag-recharge. Ganun talaga ako pagka nakakatapos ng project. Gusto ko talaga umaalis muna ako. Parang pagpag ko na rin yun. Si Benjamin sa Japan naman para makapag-quality time kasama ang kanyang misis. Me and my wife are going to Japan for the entirety of November. Sa mga 3 weeks. Dahil nga buong taon po hindi kami nagkasama masyado. Hindi na nakasama sa cast party sina Marco Massa at Ashley Sarmiento na kasalukuyang housemates sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Nagpaabot naman ng suporta sa kanila sina Andrea at Ben. I think they're having fun. We watch it. Kami sa may chat group namin, palagi namin sinasend yung mga clips ng dalawang bata. Ang mature nila mag-isip, ang dali nilang pakisamahan, very sweet, very thoughtful. So excited kami na makita ng mga tao yung ugali nilang yun. Na I think ngayon pa lang, as early as now, nakikita ko sa TikTok na napaproud nga ako, napapansin na talaga. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.